bigyan nyo naman ako ng magandang opportunity na pwede makapagpabago ng buhay. Good news guys, kasi bakit? Meron akong tao na nakilala through Facebook, hindi ko naman kaano-ano eh. Tama ba? Pero buti na lang, dahil sa tao yun, ginamit yung tao na yun para makita ko yung ganitong opportunity. Kaya sa lahat ng mga nandito, lalo-lalo sa mga nakapag-invite, in-invite ka para pumunta rito, pasalamatan mo yan. Kasi naniniwala ko baka balang araw, isa yan sa unang-unang taong papasalamatan mo dahil nakuha mo mga pangarap mo. Tama ba? Okay, sa lahat ng mga nandito, okay na ba magpakilala po ako? Yeah! Pakilala po ako. Yan guys, my name is Rocky Ricaprente. Background ko po is dati po akong sidewalk vendor. Dati po akong nagtutulak po ng kariton that time po bago po ako na-involved sa ganitong opportunity. Marami po ako naging background, ang sipag ko po sa labas. Sino po dito mga masisipag? Meron ba? Katulad nyo rin po ba ako na masisipag rin? Ha? Ako guys, sobrang sipag ko po. 9 years po ako nagsisipag sa labas. Pero alam mo kung ano yung napansin ko? Masipag lang ako. Pero wala akong pera. Ikaw ba ganun din? Yes. Ganun ka rin ba? Yes. So hindi ka nag-iisa. Baka marami sa loob ng room na to. Ganun din yung kwento. Tama ba? Yes. Ano muna? Alam po, talino. Lalong hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Alam mo yung dating sidewalk vendor, nagsasandok ng lugaw sa gilid ng kalsada para makabenta. Yun po yung buhay ko po bago ako na-involve sa ganitong opportunity. Sabi ko nga, doon ko napatunayan sa sarili ko. I'm not against kung nag-study ka, nakapagtapos ka. Tama ba? Di po ako against dyan. But doon ko po na-realize sa sarili ko. Hindi mo naman pala kailangan makapagtapos ng pag-aaral para gumanda buhay mo eh. Tama ba? Tama ba? Kasi marami po akong kakilala na nakapagtapos ng pag-aaral pero hindi naman talaga totally maganda buhay. Even po kaklase ko, mayroon po akong kaklase engineer, mayroon po akong kaklase nagtatrabaho po sa bangko accountant po. That time nung nagbakasyon, gusto niyo ng kwento? Yes! Guys, that time po, every time na may fiesta, alam yan ni Abjinski, na every time na may fiesta, pag mga taga-Bicol ka, naku, talagang uuwi ka eh. Tama ba? Yes! And ang kagandaan po nun guys, nung umuwi po ako, sakto po, naglabas ako ng first car ko. Diba? Ang malapit nun, yung mga kaklase ko, okay, yung mga kaklase ko po na nakapagtapos ng pag-aaral, engineer, accountant, guys, mga walang sasakyan, alam mo kung bakit? Nung umuwi po ako, galing po ako sa Bicol, pabalik po ng Maynila, yung kaklase ko po, nakisabay po sa akin, yung engineer. Ngayon tatanungin po kita, kung ikaw po yung kaklase ko na engineer, nakasakay ka sa sasakyan ko, ano kaya yung iniisip mo sa akin? Tama ba? Ano kaya yung iniisip mo sa akin? Baka malamang sa malamang, grabe, titinda lang ito ng lugaw, bakit may sasakyan na? Tama ba? Tama nyo? So ulitin ko po, hindi po ako against kung nakapagtapos ka ng pag-aaral kasi pag matalino ka at nakapagtapos ka ng pag-aaral, bonus sa iyo. Pero hindi po yan assurance para gumanda buhay mo. Kasi sasabihin ko po sa inyo rito, kahit maganda na tapos mo, matalino ka, magaling ka, pag mahina kang dumiskarte sa buhay mo, wala kang mapapala sa buhay mo eh. Totoo po yan. Okay? Guys, good news kasi bakit? 1 year and 6 months po na hinataw ko yung ganitong opportunity. Isa po ako sa naging part ng Millionaires Club People. Ang papanin ko namin. Good news kasi bakit? Ito po, matagal na itong slide na to. Global Ambassador na rin po ako. Yan, pinapalakpakan po yan kasi alam mo bakit? Guys, every 15th day of the month, sa posisyon po na Global Ambassador, sahod na po ng empleyado. Mayroon po ba ditong empleyado? Yes. Alam niyo po ba guys, bonus pala ng kumpanya, sahod na po. Sahod ko na po that time. Nagtatrabaho ako. Naka ano? Okay, good news kasi bakit ang mga nandito, nakapag-travel na rin po ako, local. Okay? Eh, pumunta po kami ng Tri-City.
Malapit na po. And excited po ako doon. Okay, pinapalakpakan po yan sa amin. As long alam ko lang po dati, mag-travel lang ko ba, umuwa. Yan lang po yung alam ko dati. Okay, Cavite. Ang kagintaan dito, nagkaroon na po ako ng mga sasakyan. Mga sasakyan. Ibig sabihin, pag mga sasakyan, more than 2. Tama ba? Yes! Tama nyo? Ang malupit dito kasi bakit nakasama po tayo as top 500. Simula po noong 2019 at hanggang 2023 po, pumasok po ako as top 500 ng Empowered Consumerism ng opportunity namin. Okay? And, saan na ba yun? Ay? Wala sa amin nito. Ayan po ako before. Ayan. Guys, tingnan nyo naman mabuti. Okay guys, alam nyo po ba nung nag-start po ako rito para po akong Dragon Ball? Ako po yung ikapitong bola na nawawala sa Dragon Ball. Okay guys, kasi bakit? Ito po ako, kasama ko mga pinsan ko. Yan, kung magkayayaan, punta dito, punta doon. Ito naman po, nagtatrabaho po ako dyan. Ito po, yung last na naging background ko po bago ko po nakilala yung ganitong opportunity. Actually, medyo tipid pa nun kasi hindi naman talaga ako mahilig mag-cellphone that time. Ito po yung pinsan ko, nakikitinda lang po ako ng lugaw sa kanya. So ito din po yung nagturo sa akin. Ito po yung first join ko sa ganitong opportunity. And first time ko po napatin ng event. Sa sobrang excited at ignorante ka, pag galing ka ng probinsya, ignorante ka talaga eh. Sabi sa akin ng apply ko, bumili ka ng coat. Bumili ka ng coat para medyo okay ka naman tingnan. Alam nyo ba guys, sa sobrang ignorante ko kung paano susuot ng coat, pumunta ko lang okay, bumili po ako. First time ko po bumili ng coat at first time ko rin po magsuot ng coat guys. Ang malapit dito yung coat na binili ko pang babae pala. Diba? Pero okay lang. Kasi nung nakita ko itong itsura ko ito, nung nag-i-start po ako, di ko song katakalain. Yung itsura na yan, pwede naman palang gumanda buhay. Yes! Alam nyo ba? Tandaan nyo parati. Basta may baon ka ng lakas ng loob, may pangarap ka, di mo binitawan yung pangarap mo, nilaban mo, automatic makukuha mo pangarap mo, basta nasa tamang opportunity kayo. Ano ba? Okay. Ano pa ba? Wala din po akong pera. Sino mga first timer ulit? May pera ba kayo? Ha? Guys, katulad nyo rin po ako, wala akong pera. Ang malupit nito guys, kasi bakit? Nung sidewalk picture po ako, ang sinasahod ko po dito 150 pesos per day. Baka mas malaki pa yung sinasahod mo ngayon kaysa sa sinasahod ko po dati. Pero nung nakita ko yung ganitong opportunity, yes, problema ko din, wala akong pera. Pero tandaan nyo parate, hindi naman talaga yung tao ang walang pera ang pinakamahirap sa mundong to eh. Ang pinakamahirap sa mundong to na tao, yung wala ka ng pera, hindi ka marunong gumawa ng paraan. Diba? Tama ba? Yes! Guys, buti na lang nakita ko to kasi bakit? Nakita ko yung sarili ko na pwedeng magbago buhay. Kaya nung nakita ko to, sabi nga ni Sir Jason kanina, intindihin mong mabuti yung pinapakita namin sa'yo. Once na naintindihan mo to, doon ka palang mag-decide. Since na naintindihan ko to, doon ako nag-decide. Nasabi ko kahit wala akong pera, kaya ko tong gawan ng paraan. Tama ba? Kasi guys, sabi ko nga po sa'yo eh, ibang bagay nga ginagawan mo ng paraan. Cellphone mo, ginagawan mo ng paraan. Para makabili ka. Magkano lang ilalabas mo rito na mas mahal pa yung cellphone mo ngayon? Tama ba? Yes. Nasamantalang ako, pinangutang ko sa mga kaibigan ko, maka-join lang ako rito. Okay lang, yung importante nagbago buhay ko. Yes. Eh, kesa naman nangungutang ka, hindi ka naman kumikita dyan. Tama ba? Yes. Tama ba? Yes. Okay guys, hindi po ako galit. Nagpapaliwanag lang ako. Okay guys, kasi bakit? Dito sa mundong to guys, paunahan lang tayo makarealize sa buhay. Hanggang di ka nakaka-realize sa buhay, ibig sabihin hindi ka marunong mag-isip. Kasi kung talagang totoong mayroon
ganun ka? Ano yung utak mo? Tama ba? Wala ka pang nare-realize sa buhay mo. Tama ba? Kaya ako guys, sawang-sawa na ako that time sa sobrang hirap na buhay. Kaya bakit hindi ko ito i-try? Malay mo, pag sinubukan mo ito na pala yung sagot sa matagal mo ng dasal. Tama ba? Oh, good news kasi bakit? Pag nagkakapera ka pala, hindi lang yung pulsa mo yung nababago. Pati yung pamumurma. Tama ba? Yung dating hindi ka marunong magsalita, nakakapagsalita ka na. Kasi iba yung nagagawa pag may pera. Sabi nga dyan, when money talks, everybody listen. Yes! Tama ba? Tama ba? Ang daming nagagawa pag may pera ka. Kasi bakit? Pag may pera ka, dami mong choice sa buhay. Pag wala kang pera, ano nangyayari? Tiis-tiis lang. Diba? Walang choice. Okay na ako sa ganito. Tama ba? Yan ba yung buhay na gusto mo? Yan ba yung buhay na gusto mo? O hindi naman pala eh. Nandito yung opportunity. Pinapakita namin sa harapan nyo ngayon. Ang kailangan mo lang desisyon mo. Okay ba yan? Okay. Ano pa? Ay, ba't bumabalik? Guys, syempre, dito ko rin po naranasan. Nakapunta ng Boracay, Cebu, nakapunta ko ng ang dami na guys, hindi ko na lang po mga highlights. Kasi sabi ko nga po, ang kagandahan dito. Guys, imagine, kung hanggang ngayon po, nagtataka lang ako ng lugaw, do you think po mangyayari po sa akin to? Do you think, may imagine ko, habang nagbibenta ako ng lugaw, habang nagtutulak ako ng kariton, guys, habang nagtutulak ako ng kariton, do you think, na-imagine ko yung sarili ko, pupunta ako ng Boracay? Ha? Baka alam ko lang yung Boracay. Pero never ko na-imagine yung sarili ko. Pupunta ako ng Boracay. Alam nyo guys, 5 times na po ako pumunta ng Boracay. 2 po doon, libre ng kumpanya, yung 3 po doon, sarili yung bulsa. Diba? Ang malipit dito, Cebu, sariling bulsa ko po ito, 5 days ako rito. 60,000 ginastos ko po rito. Crimson Hotel, 5,000 per night. Diba? Afford naman pala eh. Tawa nyo? Pero pag empleyado ka, naku, 100 times yung pag-iisipan. Baka hindi nga 100 times eh. Tama? 1,000 times. Tama? Okay, guys, alam nyo ba, isa sa pinakamasarap na experience ko nung first travel ko nung mapunta po ako ng Boracay. Gusto nyo ng kwento? Yes! Gusto nyo ng kwento? Yes! Alam nyo ba guys, bakit hindi ko makalimutan itong Boracay na to? Kasi, nung first time ko po na mapunta ng Boracay, sobra po akong namangha. Kasi ang gaganda ng view na nakita ko. At tanongin nyo kung ano yung mga view na yun. Guys, dating ignoranting tao, taga Bicol, dinala sa Boracay. Siyempre first time, since na ignorante ako, talagang mamamangha ako. Aba, lahat ng hugis ng katawan ng babae, nakita ko sa Boracay. Ang matindi dito guys, yung malalaki, aba nasa tamang lagayan ko. Maliliit, sakto, nasa tamang lagayan ko. Pinakamagandang laro ko sa Boracay. Hindi ko alam kung kasama si Apjinski dito ng batch ko namin eh. Diba? Pinakamagandang laro ko sa Boracay. Alam niyo kung ano yung laro na yun? Volleyball. Ang kalaban namin, mga babae. Imagine, pag ikaw naglalaro ng volleyball, kalaban mo mga babae, ang matindi lahat, nakabikini. Every time na nagsiserve ng bola yung kalaban namin, hindi ko po alam kung aling bola yung sasabihin. Ano niyo kung bakit? Lahat po tumatalbot. Kaya hindi ko alam kung alin yung sasabihin niya. Wala, nakwento ko lang. Okay, napupunta tayo dyan. Ang malapit dito guys, kasi bakit? Alam nyo, yung experience yung hindi pinakamakakalimutan talaga dito eh. Yung gumagastos ka, na dati kasi nakikita mo lang sa may mga pera, nakikita mo lang sa mga sikat, tama ba? Yes! But right now,
Isang ordinaryong taong dating taga-Sandok lang lugaw, di ba? Nai-experience na rin yung nai-experience sa may mga pera. So, ibig sabihin, pwede naman pala. Tama ba? Pwede naman pala. Anong gagawin? Dapat mag-decide ka. Yes. Diba? Decide ka. Then syempre, pag once na nag-decide ka, siguraduhin mo, nagagawin mo to at tatrabahuin mo to. Kasi hindi po namin sasabihin, pag nag-join ka, naku, ang yaman mo na. Walang ganun. Kasi guys, yung perang ilalabas nyo po rito, requirements lang po yan para maging pilong ka po sa kumpanya po namin. Pero hindi po yan ang totoong puhunan po para gumanda buhay mo rito. Kasi ang totoong puhunan po rito, yung oras, sakripisyo, at yung sipag na ibibigay mo. Nakuha nyo? Kasi kung yung ibang bagay binibigyan mo ng oras na hindi naman nagpapago mga buhay nyo, how much more pa kaya itong opportunity na to na pwede nyo bigyan ng oras na pwede magbago buhay nyo? Tama ba? Oh, ano pa? Di ba gusto nyo tulungan pamilya nyo? Gusto nyo tulungan pamilya nyo? Guys, alam nyo ba, nung nag-start po ako sa ganitong opportunity, akala ko kung sino yung unang-una nasasamahan ako at susuportahan ako sa ganitong opportunity, sila pa yung unang-unang walang tiwala sa ginagawa ko. Alam mo bakit? Bakit? Lahat ng mura natanggap ko sa magulang ko. Totoo po yan. Kasi bakit? Payaman tapos ang tagal-tagal mo na daw, di ka nagpapadala. Ganon ka rin ba? Yes. Guys, alam nyo ba yun? Bakit ako kini-question ng magulang ko? Na nag-i-start pa lang ako, kini-question mo na ako. Samantalang kayo, ang tatagal nyo na nga nabuhay dito sa mundong to eh. Araw-araw kayo nagsisipag, araw-araw kayo nagtatrabaho, pero ni minsan, hindi ko man lang naranasan yung marangyang buhay na kasama kayo. Baka this time, kung ganyan yung sitwasyon ng pamilya nyo na hindi nyo nararanasan yung magandang buhay, baka this time, sarili mong desisyon man naman yung pakinggan mo. Tama ba? Kasi baka yung desisyon mo na yan. Di ba? Baka yung desisyon mo na yan, yan na pala yung sagot para gumanda yung buhay mo. Tandaan mo guys, walang masamang makinig sa ibang opinyon ng iba, ay opinyon ng pamilya mo kung pagdating sa ibang aspeto sa buhay. Pero kung makikinig ka sa pamilya mo, when it comes sa pagpapaganda ng buhay, huwag kayong makikinig sa kanila. Alam mo kung bakit? Hindi mo nga naranasan gumanda buhay mo nung mga kasama mo pa sila eh. Tama eh. Baka this time, ikaw naman, pakinggan mo naman yung sarili mo. Yes. Guys, hindi ako nag-explain sa mga magulang ko. Hindi ako nag-explain sa pamilya ko. But right now, dating kalaban, lahat ng mura natanggap, ngayon paborito na akong anak. Wow. Alam nyo ba guys, bakit magagalit sa inyo pamilya nyo? Kasi hindi ka nakakapagbigay. Doon ko napatunayan na yung magulang pala, sadyang magugulang. Nakuha nyo? Kasi yung ilang taon na galit nila sa akin, naku, isang intas ko lang nakapawi na. Nakuha nyo? Ganong katindi yung opportunity natin. Yes. O, ngayon mag-join ka na ba? Ha? Mag-join ka na ba sa lahat ng mga first time mo? Mag-join ka na ba? Hindi pa rin? Sige, sagad-sagad pa natin. Ayaw mo pa mag-join eh. Alam mo ba guys, every time, ito may kwento ako dito, ito kasi bago to. Ginulat ako ng mama ko. Nagulat ako kasi nasa harapan na ng bahay namin. Sabi ko, Ma, bakit nandito ka? Kung ordinaryong empleyado ka, isosurprise ka ng magulang mo nasa harapan ng pintuan ng bahay nyo, anong mararamdaman nyo? Sigurado ka? Na alam mo ba pag pinuntahan ka ng magulang mo, gastos? Ha? Nakuha nyo? Pag empleyado ka, ginulat ka ng mama at papa mo, siguradong iba mararamdaman mo. Kasi unang-una hindi mo mapapansin yung mararamdaman mo eh. Ang una mong mapapansin yung bulsa mo kung ready ba to. Tama ba? Since ako anytime kahit anong oras ako puntahan ng mga magulang ko, automatic ready ako. Ganun po yung
ginawa sa akin ang opportunity na to. Every time na lumalabas kami, dinala kasi sa Tagaytay. Diba? Every time na kumakain, experience ko, isang bill, 10,000. Diba kung ordinaryong empleyado ka, naku, hindi ka gagastos ng ganong kalaki. Sayang. Doon muna tayo sa turo-turo, karinderya. Tama ba? And since dahil may ganitong opportunity, lahat ng hindi pa na-experience sa magulang ko, pina-experience ko rito. Yes. Tama? Nag-grocery dati, palaging may dalang listahan. Eh sabi ko, sige, dampot lang kayo ng dampot dyan. Diyan sa Robinson Galleria, ba? 3 postcard, pinulong ko, sige, idamay mo pati kapitbahay mo. Diba? Oh, ganun katindi yung binibigay sa akin ng ganitong opportunity. Ano pa? Ayan, syempre, kasama sa top 500, naging Millionaire Circle. Ayan, ito yung pinakamatindi. Sabi ko nga guys isa sa unang kontrabida sa amin yung mga magulang namin. But right now, kung dati ito yung bahay ng mga magulang ko, dahil sa ganitong opportunity guys, gumastos ako ng 1.5 million para pagandahin yung bahay ng mama ko. Tama ba? Nag-chichikin po tayo, 300,000. Halos 6 figure po yung kinikita po natin sa ganitong opportunity. And right now, ito po yung dinadrive ko, yung first car ko, at ito naman yung second car. Diba? And ang malupit po nito, ayan, ito po yung community ko po. Dati pong nag-iisa. Alam nyo guys, hindi ko po mararating kung anong meron po ako ngayon kung hindi po dahil sa grupo ko ito. Okay lang pa. Every time na nagkakaroon ka ng resulta, huwag mong titingnan lang yung sarili mo. Yes. Tandaan mo kung anong meron ka ngayon, kung ano man yung mararating mo ngayon. Maraming taong may ambak, bakit mo mararating kung ano yung mararating mo sa buhay. Yes. Amen! Kaya sobrang thankful po ako na nakilala ko yung ganitong opportunity kasi andito yung mga tao na sasamahan ka, susuportahan ka, hanggat makuha mo yung mga pangarap mo. Guys, ang maganda sa negosyo natin, lalong-lalo na sa mga first-timer, hindi mo po ito gagawin mag-isa. Tingnan mo po yung upline mo na nakapagdala po sa'yo dito. Tingnan mo yan! Tingnan mo! Wala na akong boses, tingnan mo lang. Diba? Guys, dapat yung tao na yan, ilibre mo po yan. Totoo! Kailangan mo pakainin yung tao na yan. Bakit? Kasi yung taong nagdala sa'yo rito, ito yung buhay na pwedeng ibalik sa'yo. Guys, syempre, ito yung kapatid ko. Ito ako. And ito yung mga nagkaroon ng sasakyan sa community ko po. Guys, pwede ba tumayo? Ronnie Dwayne J. Yan. Napakabata po yan, nakabasta. Nung panayunan, okay na ba tumayo? Napakabata rin po yan. Ayan, ito, estudyante. Wala po, hindi dumating eh. Ito rin, yan, dating welder. Ito, construction worker. Ito, malupit. Yung partner ko, OFW. Guys, right now, ayun po, top 15 po yan ng Project House. Kaya malupit dito guys, ang goal po namin. Kasi, okay lang, ang importante, yung partner ko kumikita na eh. Di ba? Guys, ang goal po namin, pumasok po siya ngayon sa top 5 or top 10 ng Project House. Okay. Siya pala yung kanina nag-picture. Ano pa? Ano pa ba? Ayan! Ang grabe naman to. Nagugulat ako rito. Guys, kung hindi nyo pa ako nakakausap right now, ito yung picture na titingnan nyo. Maniniwala ba kayo? Taga-santok ng lugaw yan? Ha? Nagtitinda ng lugaw ba to? Hindi ang tinitinda nito, puto na. Siyempre, hindi ito ang titingnan nyo. Ang titingnan nyo ito. Papasa mo. In every situation, there is a lesson. Yan. Palakpak mo. Guys, sabi ko nga po sa inyo, napaka-imposible naman sa isang tao na every time na may nai-experience ka na hindi maganda, every time na may nararanasan ka na hindi maganda, imposible na wala kang nare-realize dyan. Imposible po na wala kang pong natututunan dyan. Kasi naniniwala ako, every time na haharapin mo yung realidad ng buhay mo, mapapatanong ka palagi sa sarili mo. Totoo hindi?
Totoo hindi? Right now guys, nandito po kami ngayon sa harapan nyo. Patunay po sa ganitong opportunity, pwedeng magbago buhay nyo. Katulad nyo rin po akong first time na umupo rin dyan, nakinig, nagustuhan yung ganitong opportunity. Kaya sa lahat ng mga nandito, kung talagang totoong gusto mong magbago sitwasyon ng buhay nyo, kung talagang totoong may isip ka guys, huwag mo nang patagalin yung pag-iisip mo ng pag-iisip. Nakukuha nyo? Nakukuha nyo? Kasi kung hanggang ngayon, ang tagal mo nang nagsisipag sa labas, wala pa rin nangyayari, baka this time, subukan mo naman yung ganitong opportunity. Tama ba? Guys, sabi ko nga po sa inyo, sa lahat ng mga nandito, ang buhay subok-subok lang din naman. Tama ba? Hindi mo to malalaman kung maganda o pangit pag hindi mo to sinubukan. Same sa pagkain, di ba? Hindi mo malalaman kung masarap kung hindi mo titikman. Tama ba? So, ibig sabihin, subukan mo muna to. Nakuha nyo? Ngayon, pag sinubukan mo to, siguradong gawin mo yung part mo. Nakuha nyo, guys? Kasi, huwag mong hahayaan na paulit-ulit na lang yung nangyayari sa buhay mo. Tama ba? Huwag mong hahayaan na palaging ibang tao na lang yung tinatrabaho mo yung pangarap. Tama ba? Nakuha nyo? Baka this time, pangarap mo naman yung trabahuin mo. Tama ba? Baka this time, kami naman muna yung pakinggan nyo at kami naman muna yung pakisamahan nyo. Baka this time, yung mga taong nakapag-invite naman sa'yo ang pakisamahan mo. Tama ba? Kasi naniniwala ako, yung tao na yan, na nag-invite at nagdala sa'yo rito, yan ang tao na ginawang instrumento para makita mo to at pwedeng magbago yung buhay mo. Guys! Lahat tayo binibigyan ng tsansa. Kaya sana, yung chance na nakita mo yung ganitong opportunity, panghawakan mo yan at huwag na huwag mong sasayangin. Once again, tapos na po ako. Congratulations sa lahat ng mga first timer. Huwag kang matakot sumubok. Okay? Huwag kang matakot sumubok. Kung may pera ka dyan, naku, ibigay mo na sa tao nag-invite sa'yo. Diba? Para at least makapag-start ka na sa ganitong opportunity. Okay ba yun?